Pamilyar na tayo sa karaniwang anyo ng pugad ng mga ibon. Karaniwan itong nakapatong sa mataas na puno gawa sa maliliit na sanga at dahon. Hindi man ito ganun kakumplikado o kakaiba ang disenyo, sapat naman ang bilog nitong hugis para maprotektahan ang kanilang mga itlog. Ngunit bukod doon, wala nang masyadong espesyal sa karamihan ng mga pugad. Pero may ilang ibon na maituturing na tunay na mga arkitekto ng kalikasan. Napakaraming estilo ng paggawa ng pugad ang mga ibon. Gumagamit sila ng iba't ibang kakaibang materyales gaya ng mga kabibe, sapot ng gagamba, laway at maging mga piraso ng plastik upang makagawa ng komportabling tahanan para sa kanilang mga inakay. Ngayon, alamin natin ang 15 na kahangahangang structures ng pugad na ginawa ng mga ibon. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Tailor Bird Nest. Nakuha ng Tailor Bird ang pangalan nito dahil sa kakaiba nitong paraan ng paggawa ng pugad. Para itong isang mananahi dahil tinatahi nito ang mga dahon gamit ang pinong damo, sapot ng gagamba o hibla ng halaman. Sa loob naman ng mga dahong ito ay gumagawa ito ng malambot at komportabling pugad gamit ang iba't ibang malalambot na materyales. Karaniwan itong inilalagay sa makakapal na mga dahon kaya napakahirap makita. Mahiyain ang mga Tailor Bird at kadalasang nagtatago sa masukal na halaman. Pinakamarami silang matatagpuan sa Timog Silangang Asya, ngunit mayroon ding iba't ibang uri sa Sri Lanka, India, Pakistan at Nepal. Number 14, Hammerkop. Ang pugad ng Hammerkop, isang ibong matatagpuan sa Africa, ay isang napakalaking estrukturang may bubong. Umaabot ng halos 8 linggo ang paggawa nito at nangangailangan ng humigit kumulang 10,000 na maliliit na sanga. Nilalagyan din nila ito ng putik upang magsilbing insulation at maging hindi madaling pasukin ng tubig. Sa ganitong husay ng paggawa, para na silang mga tunay na inhinyero. Napakalaking trabaho ang paggawa ng pugad na ito, kaya parehong nagtutulungan ang lalaki at babaeng Hammerkop. Pinaniniwala ang malapit ang relasyon ng Hammerkop sa mga pelican at shoebill dahil sa mahaba nilang tuka. Ang balahibo sa likod ng ulo nito ay kahawig ng martilyo. Kaya dito rin nagmula ang pangalan nitong Hammerkop na ang ibig sabihin ay hammerhead. Karaniwan silang matatagpuan sa Madagascar at iba pang bahagi ng Africa, lalo na sa mga latian at tabing ilog. Mahilig silang manatili malapit sa tubig dahil doon nila madaling nahuhuli ang kanilang pagkain. Gayunpaman, madali silang makibagay sa iba't ibang kapaligiran. Kapag panahon ng pagpaparami, parehong gumagawa ng napakalaking pugad ang magkapareha at salitan ding nagpapapisa ng mga itlog. At higit pang nakakabilib, hindi lang isa ang ginagawa nilang pugad. Sa loob ng isang taon, nakakagawa sila ng humigit kumulang 4 na pugad, kaya halos buong taon silang abala sa pagtatayo. Number 13, Ruby-throated hummingbird. Kilala ang ruby-throated hummingbird bilang isang ibong mahilig mamuhay ng mag-isa at hindi gaanong palakaibigan. Nagkakasama lamang sila kapag panahon na ng pagpapares at kahit ang kanilang panliligaw ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Hindi tulad ng Hammerkop, ang babaeng hummingbird lamang ang gumagawa ng pugad at nag-aalaga sa mga sisiw. Napakaliit ng kanilang pugad. Hindi ito malaking estruktura kundi isang munting supot na nakakabit sa sanga ng puno gamit ang sapot ng gagamba. Ginagawa ito mula sa balat ng puno, hibla ng halaman at sutlang gawa ng gagamba, dahilan upang maging matibay at nababanat ang pugad. Ang loob nito ay nilalagyan ng maliliit na balahibo o buhok upang mapanatiling mainit ang mga itlog. Samantala, ang labas naman ay tinatakpan ng mga litsen upang magsilbing natural na camouflage at hindi madaling mapansin ng mga mandaragit. Kadalasan silang matatagpuan sa gitnang Amerika at Mexico. Ngunit kapag tag-init, lumilipad sila patungong Canada at iba pang bahagi ng Hilagang Amerika upang magparami. Number 12, Bald Eagle. Kilala ang bald eagle bilang pambansang ibon ng Estados Unidos. Isa itong napakalakas na mandaragit na may haba ng pakpak na umaabot sa humigit kumulang 2.3 meters. Mas malaki rin ang mga babaeng bald eagle kaysa sa mga lalaki at kadalasan ay halos 25% ang lamang nila sa laki. Ang bald eagle ang gumagawa ng pinakamalaking pugad sa lahat ng ibon sa Hilagang Amerika. Ang pinakamalaking naitalang pugad ay may lalim na 4 na metro, lapad na mahigit 2 metro at tumitimbang ng humigit kumulang 1 metrikong tonelada. Binubuo ito ng napakaraming sanga at patpat, habang ang gitna nito ay nilalagyan ng mga dahon upang maging mas komportable para sa kanilang mga inakay. Para sa mga bald eagle, mas malaki ang pugad
mas ligtas ang kanilang pamilya. Karaniwan nila itong itinatayo sa matataas na puno o sa gilid ng matatarik na bangin. Mula roon, madali nilang natatanaw ang kanilang pugad kahit pa lumilipad sila ng mataas sa himpapawid habang nangangaso. Kaya habang mabilis silang sumisisid upang sunggaban ang isda mula sa tubig, nakatutok pa rin ang kanilang matalas na paningin sa kaligtasan ng kanilang mga sisiw. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang isang pugad na tumitimbang ng 1 tonelada, tandaan ninyo, hindi lang laki at bigat ang sukatan ng pagiging kamangha-mangha. Magpatuloy lang sa panonood dahil mamaya ay makikita natin ang pinakaastig na pugad ng ibon sa ating listahan. Number 11. Edible Nest Swiftlet. Sa pangalan pa lang nito, halos alam na natin kung bakit ito sikat. Ang Edible Nest Swiftlet, na kilala rin bilang White Nest Swiftlet, ay karaniwang matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ginagawa nito ang pugad sa magkakapatong na mga patong sa nakausling mga bato o sa mga pahilis na pader ng mga kuweba sa tabi ng dagat. Pero narito ang nakakagulat. Ang pugad nito ay halos purong tumigas na laway ng ibon. Mas nakakabilib pa rito, ang mga pugad na ito ay matagal nang inaani dahil isa itong pangunahing sangkap sa kilalang pagkaing Chino na bird's nest soup. Ginagawa ang sopas sa pamamagitan ng pagbabad at pagpapasingaw ng pugad sa tubig. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, nakakatulong daw ito sa pagpapabuti ng paggana ng mga bato at sa pagpapabawas ng plema. Dahil napakataas ng halaga ng mga pugad na ito sa merkado, malawakan ang pag-aani sa mga ito, dahilan upang malagay sa panganib ang populasyon ng species na ito. Dahil sa mataas na demand, nagsimula ring gumawa ng mga artificial na bahay para sa swiftlet sa Indonesia at Malaysia. Nagpapatugtog pa ang mga magsasaka ng recording ng huni ng mga ibon upang mahikayat ang mga swiftlet na doon mamugad. Ngunit nagdulot din ito ng problema sa mga taong nakatira sa paligid. Napakalakas kasi ng kanilang mga tawag kapag panahon ng pagpapares at gumagawa rin sila ng kakaibang tunog na parang kalansing na ginagamit nila bilang echolocation upang makagalaw at makahanap ng direksyon kahit sa madilim na kuweba. Number 10. Oven Bird. Sa pangalan pa lang nito, baka isipin ninyong may kinalaman ito sa oven sa kusina. At sa isang paraan, tama nga. Tinawag itong oven bird dahil ang pugad nito ay kahawig ng mga sinaunang lutuan o palayok na may takip. Ang red oven bird ay gumagawa ng makapal, bilog at napakatibay na pugad gamit ang luwad o putik. Umaabot ng halos 6 na linggo bago ito matapos at parehong nagtutulungan ang lalaki at babaeng ibon sa paggawa nito. Hindi tulad ng karamihan sa mga ibon, komportable ang oven bird na manirahan malapit sa mga tao. Madalas pa nga silang makita sa mga lungsod at urban na lugar. Sa katunayan, kung may makikita silang yari na ng tao na pwedeng gawing pugad, mas pipiliin nila itong gamitin kaysa gumawa pa ng bago. Kapag iniwan naman nila ang dati nilang pugad, madalas itong sakupin ng saffron finch na ginagawa itong permanenteng tahanan. Number 9. European Bee Eater. Bagamat tinatawag silang European Bee Eater, hindi lamang sa Europa matatagpuan ang mga ibong ito. Makikita rin sila sa Hilagang Afrika at Kanlurang Asya, at kapag taglamig ay lumilipat sila sa tropikal na bahagi ng Afrika. Karaniwan silang namumugad ng sama-sama sa mabuhanging pampang ng ilog o matatarik na buhangin tuwing buwan ng Mayo. Sa halip na magtayo ng pugad gamit ang mga sanga, naguhukay sila ng mahahabang lagusan sa buhangin gamit ang kanilang tuka. Pagkatapos, ginagamit nila ang kanilang mga paa upang alisin ang hinukay na buhangin. Kailangang sapat ang lambot ng lupa upang madaling mahukay, ngunit sapat din ang tibay nito upang hindi gumuho ang lagusan. Mahahaba ang mga tunnel na ito at sa loob ay nangingitlog ang mga ibon ng humigit kumulang 5 hanggang 8 itlog pagsapit ng Hunyo. Parehong inaalagaan ng lalaki at babae ang mga itlog. Sama-sama rin silang nagpapahinga at naghahanap ng pagkain bilang isang colony. Karamihan sa mga lalaking bee-eater ay iisa lamang ang kapareha. Ngunit sa ilang pagkakataon, may ilan ding nagkakaroon ng higit sa isang kapares. Kapag nanliligaw, madalas na inialay ng lalaki ang malalaking pagkain sa babae habang siya naman ay kontento na sa mas maliliit na pagkain. Number 8. Baya Weaver. Matatagpuan sa subkontinenteng India ang Baya Weaver, isang ibong tanyag sa paggawa ng ilan sa mga pinakamagagandang pugad sa mundo. Karaniwan silang gumagawa ng mga kolonya sa mga matinik na puno o sa mga dahon ng palm tree, lalo na sa mga lugar na mahirap marating ng mga mandaragit.
Ang kanilang pugad ay isang masalimuot na hinabing estrukturang nakabitin sa sanga ng puno, kadalasang nasa ibabaw ng tubig. Ginagawa ito gamit ang mahahabang hibla ng damo, dahon ng palay, at punit-punit na hibla ng dahon ng palma. Ang mas kahanga-hanga pa rito, ang lalaki lamang ang gumagawa ng pugad. Kapag natapos na ang malaking bahagi nito, ipinapakita niya ito sa babaeng nais niyang ligawan. Kung magustuhan ng babae ang kalidad ng pugad, saka lamang siya papayag na magpares sila. Ngunit bago pa man mangyari iyon, nagdadagdag pa ang lalaki ng ilang huling detalye upang mas mapaganda ang kanilang magiging tahanan. Dahil panahon ng tag-ulan ang kanilang breeding season, karaniwan nilang itinatayo ang pugad sa silangang bahagi ng mga akasya o palm tree. Sa ganitong posisyon, mas protektado ito laban sa malalakas na hanging dala ng southwest monsoon. Ang kanilang pugad ay may kakaibang hugis na parang nakabitin na bote, may bilugang silid sa gitna at isang mahabang patayong lagusan na nagsisilbing pasukan. Kapag iniwan na ito ng mga ibon, minsan ay sinasakop naman ito ng mga daga o iba pang uri ng ibon. Number 7. Horned coot. Kapag tiningnan mula sa malayo, maaaring isipin mong isa lamang itong ordinaryong ibon. Maitim ang kulay ng katawan nito at may mapusyaw na dilaw na tuka. Ngunit kapag nilapitan mo ito, mapapansin mo ang kakaibang katangian nito, isang maliit na itim na sungay sa itaas ng bas ng tuka na siyang dahilan kung bakit tinawag itong horned coot. Hindi lang kakaiba ang itsura ng horned coot, kahanga-hanga rin ang paraan nito ng paggawa ng pugad. Gumagawa sila ng napakalaking bunton ng mga bato na tinatakpan ng mga damo at halamang tubig. Kapag tiningnan mula sa malayo, mistula itong mga bulkan sa ilalim ng tubig na nakausli sa ibabaw ng lawa. Ang resulta ay isang maliit na isla ng mga maliliit na bato na maaaring tumimbang ng humigit kumulang 1.5 na tonelada. Hindi lamang ito para sa itsura. Ang napakalaking bunton ng bato ang nagsisilbing proteksyon ng pugad laban sa malalakas na agos ng tubig. Karaniwan ding itinatayo ang mga pugad na ito ng halos 40 meters mula sa pampang at bawat breeding season ay inaayos at pinapalakas nila ito. Ang magkaparehang horned coot ay sama-samang gumagawa ng pugad sa mababaw na bahagi ng lawa. Minsan pa nga, umaabot sa 80 pares ang sabay-sabay na namumugad sa isang colony. At dahil sa laki at bigat ng kanilang ginagawa, maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit ilang taon bago tuluyang matapos ang isang pugad. Number 6. Little grebe. Ang little grebe ay isang maliit na ibong nabubuhay sa tubig na may matulis na tuka at maitim na leeg. Hindi tulad ng karamihan sa mga ibon, ang pugad nito ay hindi nakatayo sa puno o sa lupa. Sa halip, para itong lumulutang na plataporma na gawa sa mga sanga at mga halamang nabubuhay sa ilalim ng tubig. Karaniwan nila itong ginagawa sa mababaw na bahagi ng lawa na napapalibutan ng makakapal na halaman upang magkaroon ng sapat na proteksyon at pagtataguan. Karaniwang nangingitlog ang mga little grebe ng 4 hanggang 7 itlog. Kapag pansamantala nilang iniiwan ang pugad, tinatakpan nila ang mga itlog ng mga damo at halamang tubig upang maitago ang mga ito sa mga mandaragit at mapanatili rin ang init na kailangan ng mga itlog. Kapag napisa na ang mga sisiw, halos agad-agad na silang marunong lumangoy. At kung mapagod man ang mga ito, isinasakay sila ng kanilang mga magulang sa kanilang likod habang lumalangoy sa tubig. Number 5. African Jacana. Karamihan sa atin ay makakalakad lamang sa ibabaw ng tubig kapag ito ay nagyelo. Ngunit ang African Jacana ay tila kayang gawin ito anumang oras. Dahil sa napakahaba at malalapad nitong mga daliri sa paa, pantay na naipapamahagi ang bigat ng katawan nito. Dahil dito, nakakalakad ito ng elegante sa ibabaw ng mga lumulutang na dahon ng mga halamang tubig nang hindi lumulubog para tuloy itong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dahil sa kakayahan nitong maglakad sa ibabaw ng tubig, tinawag din ng African Jacana na Jesus bird. Pero ang totoo, hindi talaga ito naglalakad sa mismong tubig. Naglalakad ito sa mga lumulutang na halaman tulad ng mga tangkay at dahon ng water lily. Dahil dito, kilala rin ito bilang lily trotter. Bihira silang mahulog sa tubig, ngunit kung mangyari man yon, wala silang dapat ikabahala. Mahuhusay silang manlalangoy at kaya pa nilang sumisid ng malalim upang makatakas sa mga mandaragit. Ngunit kapag dumating ang panahon ng pagpaparami, nagbabago ang kanilang ugali.
Nagtitipon sila sa mga pampang, nag-iingay ng husto, at halos walang tigil ang kanilang malalakas na huni habang naghahanap ng mapapangasawa. Bago pa man mangyari iyon, kailangan muna nilang gumawa ng pugad. Ang kakaiba sa African Jacana, ang kanilang pugad ay nagsisilbi ring parang entablado para sa panliligaw. Ginagawa ito gamit lamang ang mga lumulutang na halamang tubig kaya napakanipis at marupok. Karaniwan silang gumagawa ng ilang pugad at saka pipili ng isa kung saan ilalagay ang kanilang mga itlog. Dahil maluwag lamang ang pagkakakabit nito, malaya itong lumulutang at gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Kung minsan pa nga, bahagya itong lumulubog habang iniingatan ng ibon ang mga itlog nito. Number 4, Mallee Fowl. Hindi lahat ng ibon ay gumagawa ng pugad sa mga puno. Ang Mallee Fowl na katutubo sa Australia ay mas gustong gumawa ng pugad sa lupa. Ang ilan sa mga pugad nito ay umaabot sa halos 2 talampakan ang lalim at maaaring magkaroon ng 150 feet palibot, kaya para na itong isang napakalaking bunton ng lupa. Ang lalaking Mallee Fowl ang naghuhukay ng napakalaking hukay at pinupuno ito ng mga sanga, tuyong dahon, at iba pang nabubulok na halaman. Kapag nangitlog na ang babae, tinatakpan nilang 2 ang ibabaw ng pugad ng manipis na buhangin. Habang unti-unting nabubulok ang mga halaman sa ilalim, naglalabas ang mga ito ng init na siyang natural na nagpapapisa sa mga itlog. Ngunit doon na rin halos nagtatapos ang kanilang pagiging magulang. Kilala ang Mallee Fowl sa halos kawalan ng pag-aalaga sa kanilang mga sisiw. Pagkapisa pa lamang, nagsisimula na agad ang matinding pagsubok para sa mga inakay. Kailangan nilang hukayin ang kanilang sariling daan palabas ng napakalaking bunto ng lupa, isang prosesong maaaring tumagal ng hanggang 15 oras. Number 3, Ferruginous Pygmy Owl. Marahil ay iisipin mong ang isang cactus ang isa sa mga pinakahindi komportabling lugar para gawing tahanan. At para sa karamihan ng mga hayop, tama ka, ngunit hindi iyon problema para sa Ferruginous Pygmy Owl. Ang maliit na kuwagong ito ay gumagawa ng pugad sa loob ng higanteng saguaro cactus. Dahil dito, hindi katakatakang madalas silang makita sa Arizona, Katimugang Texas, Mexico at ilang bahagi ng Timog Amerika. Karaniwan silang naninirahan sa mga masukal na kagubatan ng mesquite at sa mga tuyong kagubatan malapit sa mga ilog sa disyerto. Ang nakakatuwa rito, hindi sila ang gumagawa ng butas sa cactus. Karaniwang ginagamit lamang nila ang mga butas na dating ginawa ng mga woodpecker o iba pang ibon. At kahit napapalibutan sila ng matutulis na tinik ng cactus, ligtas pa rin sila rito. Ang makakapal na tinik ay nagsisilbing natural na depensa laban sa maraming mandaragit, kaya nagiging isa itong napakagandang lugar upang palakihin ang kanilang mga inakay. Ngunit posibleng ang kakaiba nilang pagpili ng pugad ang isa sa mga dahilan kung bakit nanganganib ng maubos ang Ferruginous Pygmy Owl. Madaling masunog ang mga saguaro cactus kapag nagkakaroon ng wildfire. Bukod pa rito, unti-unti ring nawawala ang kanilang natural na tirahan dahil sa pagtatayo ng mga dam, paglilihis ng mga daluyan ng tubig, at patuloy na paglawak ng mga lungsod. Number 2, Sociable Weaver. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang Sociable Weaver ay isang napaka-social na ibon na namumuhay at namumugad bilang isang malaking komunidad. Matatagpuan lamang sila sa Timog Africa at ang kanilang mga pugad ay maituturing na ilan sa mga pinakakahangahangang estrukturang ginawa ng anumang ibon sa mundo. Ang kanilang disenyo ay parang pugad sa loob ng mas malaking pugad. Itinatayo nila ito sa mga puno o poste at ang isang napakalaking pugad ay maaaring tirhan ng mahigit 100 pares ng mga ibon. Sa maraming pagkakataon, sabay-sabay pang naninirahan dito ang ilang magkakasunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Ang mas kahanga-hanga pa rito, lahat ng miyembro ng kolonya ay nagtutulungan sa pagtatayo, pag-aayos, at pagpapanatili ng kanilang napakalaking tahanan. Kung titingnan mula sa malayo, mistula itong isang napakalaking bunton ng tuyong damo na nakasabit sa puno. Ngunit sa loob nito ay may napakaraming magkakahiwalay na silid. Ang mga silid sa gitna ay nananatiling mainit tuwing gabi, habang ang mga nasa gilid naman ay nagbibigay ng malamig na lilim sa araw. Kapag tiningnan ang ilalim ng pugad, makikita ang maraming maliliit na pasukan na kahawig ng pulot pukyutan o honeycomb. Ang bawat pasukan ay humigit kumulang 3 pulgada ang lapad at napapalibutan ng matutulis na mga sanga upang hadlangan ang mga mandaragit. At dahil napakarami nilang magkakasamang nakatira, halos palaging may nagbabantay sa paligid upang agad makita ang anumang panganib.
At ngayon, narito na ang ating number 1, ang bowerbird. Kung may parangal para sa pinakamahusay na interior designer sa kaharian ng mga ibon, walang duda na mapupunta ito sa bowerbird. Ang mga lalaking bowerbird ay gumagawa ng napakagarbong estruktura at pagkatapos ay pinalamutian ito gamit ang makukulay na bato, dahon, kabibe, balahibo, mga berry at maging mga bagay na gawa ng tao tulad ng makikinang na barya at basyo ng bala. Napakaraming oras ang ginugugol nila upang gawing perpekto ang bawat detalye bago ito ipakita sa babaeng nais nilang ligawan. Ngunit hindi rin basta-basta ang mga babae. Matagal din nilang sinusuri at pinagmamasdan ang bawat estruktura. Tinitingnan nila kung gaano ito kaganda, kalinis at kaayos. Kapag pumasa ito sa kanilang mataas na pamantayan, saka lamang sila papayag na makipagpares sa lalaking gumawa nito. Pero kung hindi magustuhan ng babae ang kanyang ginawa, malamang na wala siyang mapapala sa lahat ng kanyang pinaghirapan. At kapag iniwan na ang estruktura, madalas naman itong okupahan ng mga salagubang, ahas, at iba pang maliliit na hayop na ginagawa itong pansamantalang tirahan. At iyan ang 15 sa pinakakahangahangang pugad ng mga ibon sa buong mundo. Sa totoo lang, may ilan sa mga pugad na ito na mukhang napakainit, komportable, at maaliwalas, parang hindi rin masamang tumira roon kung posible lang. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like ito at panoorin din ang iba pa naming mga kahalintulad na video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.